May tanong ako sa inyo mga kaibon. Pag may nag-offer ba sa inyo ng 300,000 para sa isang ibon na meron kayo, ibebenta nyo ba? I-out nyo ba yung ibon nyo o ikikip nyo? Grabe, napagandang katanungan mga kaibon, di ba? Okay, kayo mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every Thursday. At paki-follow na rin po yung FB page natin. Sana umabot tayo ng 5,000 doon para mas magandang mamigay ng ibon. Okay mga kaibon. Ngayon, napakaganda at napaka-interesting yung topic natin. Kasi gaya nga ng tinanong ko sa inyo kanina mga kaibon, papakita natin yung ibon na gustong bilhin sa halagang 300,000 pesos mga kaibon. At tingnan natin kung binenta ba o kinip yung ibon at anong ibon kaya to. Bakit 300,000 ang presyo niya? Napaka mahal ng presyo. Pero titingnan din natin, syempre baka hindi angkop yung 300,000 sa ibon na to. O baka mas mahal yung ibon na to sa 300,000. Napakagandang topic, di ba mga kaibon? Grabe. Kung sa atin in-offer yun, pag-iisipan talaga natin. Okay, at syempre bago natin sagutin o bago natin i-discuss yung napaka-interesting natin na topic ngayon mga kaibon, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kasi dahil po sa inyo, nagpapatuloy tayo mga kaibon. Nagpapatuloy tayong mag-upload ng video mga kaibon. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless po mga kaibon. Okay, ngayon, syempre mag-shoutout na po tayo mga kaibon sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout po kay Ibon Angel Villena, Sunny Avery ng Los Baños, Laguna, Jack Seal Avery ng Bulacan, ENC Mini Avery ng Gapan, Rockeric de Lima ng Taytay Rizal, Joey Tamayo ng Caloocan, Walter Corpus ng Bacoor, Cavite, Jab Besh, Mark Duran, Mac John Basco, Kuya Joms TV, Paul Marie, Jairil Avery ng Valenzuela, Family Espiragera ng Pambong, Bulacan, Jonathan Avery, John Benedict Katapang, Pambansang Opinion, pasuporta po ang channel na yan. Noli Bautista, Jonathan Dokiza, Anthony Minor, Biacho Alcantara, John Ramos ng Bukawe, Bernardo Rigacho ng Parañaque, Godric Velas ng Singapore. Wow, keep safe po sa mga taga Singapore. Lotgardo Matic ng Santa Lucia, Kevin Bilote, KJ Mini Avery ng Samar, Kani, Khalil and Kalib Mini Avery ng Angat, Bulacan, kay Ibon Dicky Lennon. Sir, thank you so much pag-avail ng ibon. May good news tayo dyan. Nardstone Mini Avery ng Santa Rosa, Laguna, Florosaurus Soles ng Valenzuela, Jet Duque Lovebirds, Daya Avery, pasuporta din daw po, Jay Buten ng Antipolo, Junjun Natada, Philippines.ph, Dian Wilson Chinosin ng Muntinlupa. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon, syempre mga kaibon, pag-uusapan na natin yung malupit na topic natin ngayon na, di ba, nagtanong ako sa inyo kanina kung kayo, yung taong to na may nag-offer sa inyo ng 300,000 pesos mga kaibon. Grabe, para sa isang ibon lang po mga kaibon. Ikikip nyo ba yung ibon nyo? I-out nyo ba? Ano kaya magiging desisyon nyo mga kaibon? Anong ibon kaya to mga kaibon? Bakit nagkakahalaga to ng 300,000 pesos mga kaibon? At ngayon, syempre, malalaman na rin natin kung ano nangyari. Kung binenta ba o kinip ba
Di ba? Napaka-interesting na topic na to mga kaibon. Grabe. Kung sa atin nangyari to, at sana mangyari sa atin lahat to na may biglang mag-offer sa atin sa ganung kalaking halaga na bibilhin yung ibon natin mga kaibon. Grabe. Grabing offer na to. Okay mga kaibon. Excited na ba kayo mga kaibon kung anong ibon to? At excited na rin ba kayo mga kaibon kung ano nangyari? Kung binenta ba o hindi? Okay. Ngayon mga kaibon, ang ibon na to mga kaibon, bibigyan ko lang kayo ng konting idea lang mga kaibon or konting background lang sa pag-ibon. Okay? Tayo, kanya-kanya po tayong gusto sa pag-ibon o kanya-kanya po tayong hilig sa pag-ibon. Sa mga newbie dyan, sa mga nagsisimula dyan, kanya-kanya po yan eh. Ang iba po, ayaw ng ino, ayaw ng dilute. Ang gusto nila mga perso, gusto nila mga faded. Ayaw ng dan, gusto nila bronze. Yung may mga ganong mga preference po kung ano talaga yung gusto nila. Syempre, kung may preference po sila, respetuhin natin kasi alam ko nire-respeto din po nila yung preference nyo. Sa pag-ibon kasi po, kanya-kanyang hilig po mga kaibon. Okay? Ngayon, ang ibon na to mga kaibon is napakagandang ibon na to mga kaibon. Kung hindi tayo nagkakamali mga kaibon, ang ibon na to first sa Philippines kasi may nakita tayong ganitong ibon din pero hindi mga opa, pero siya opa na mga kaibon. Okay? At may nagsabi din na isang big time breeder sa Batangas na first in the world daw, pero to be safe, first sa Philippines. Diyan siguro pwede tayong magsabi na with conviction na first in the Philippines yung ibon na to. Napakagandang ibon na to mga kaibon. Ang ibon na to is ibon ng kaibigan natin. At ito din yung mga pinaproject nating ibon ngayon mga kaibon. Ito din yung mga pinaproject nating ibon. Kaya napapaisip tayo kung i-out ba natin yung ibon na to o hindi. Pero kung may nakausap na, nakapromise ka na sa isang tao, mahirap na po. Kasi credibility po eh. Ito yung pinag-importante. May credibility po kayo na pag nakapagbitaw na kayo ng salita, kahit masakit sa damdamin minsan, wala na tayong magagawa kasi napagbitaw na po tayo ng salita. Okay? Ang ibon po na inoferan ng 300,000 pesos ay, hulaan nyo mga kaibon, may mga idea ba kayo kung anong ibon to? Kasi nung nakita ko to sa personal ng ibon na to, grabe, tumulo ang laway ko talaga. Grabe. Yung Aqua B2 Opa Ino, grabe, nung una kong napabuga yun, nung nakita ko sa personal, grabe, sobrang ganda sa personal ng Aqua B2 Opa Ino, sobra. Pero ito mas hinigitan pa, sobrang taas, sobrang ganda ng ibon na to. Okay? Hindi natin patatagalin mga kaibon. Ang ibon na tinutukoy ko po is Yellow Face Opa Ino mga kaibon, o Lutino Opa Yellow Face. Pero tatawagin nila natin Yellow Face Opa Ino para hindi na maging komplikado ang sitwasyon mga kaibon. Itong ibon na to mga kaibon, napaganda. At kaibigan po natin, matalik na kaibigan po natin yung nakapagpabuga nito. Kasi nga sabi ko kanina, ito yung mga project namin. Actually, yung isang kaibigan din natin, si Opaline Arabian, si Attorney Juben, tsaka ako, tsaka tayo mga kaibon, YF Opa Ino po yung mga project namin. Nagpapalitan lang po kami ng materyales, may mga korpo din na materyales, pero yun po yung project talaga namin mga kaibon. Bakit kaya pinroject namin yun mga kaibon? Kasi nung nakita namin mga kaibon na ang ganda ng Ino ibangga sa Aqua, nakita namin yung resulta ganda.
Sobra, ng Aqua B2 o Paino, napakaganda ng resulta. Nag-isip kami, why not ibanggarin natin sa Lutino yung mga yellow face natin mga kaibon. Kasi usually yung mga big time breeder noong mga nakauna, banggaan ka agad dan eh. May nakita na akong dan. May nakita na ako nun, pero maganda rin naman siya, sobrang ganda. Pero hindi ko talaga yung talagang naglaway talaga ako. Alam niyo yung mga kaibon yung feeling ngayon. Pero dito nung nakita ko sa personal, grabe. Tumulo talaga yung laway ko. Kung pwede lang literally na tumulo yung laway natin, sana. Pero hindi naman literally mga kaibon. Pero napakaganda, sobrang gandang ibon na to mga kaibon. Ang nangyari, yung kwento na natin yung nangyari mga kaibon, nakapagpalabas yung kaibigan nga natin mga kaibon, may biglang tumawag nung nag-post siya sa FB, may biglang tumawag. Ang tumawag actually foreigner. Ang tumawag, sabi kagad, how much? Ganun kagad yung bungad, how much? Tapos, I will buy your bird. Yung English niya mga kaibon hindi ganoon ka ganda, pero ang pakikita mo talaga na desidido ang tao na bilhin yung ibon at nag-offer ng 300,000 pesos sa kaibigan natin. Grabe. Nung narinig niya yung offer na 300,000 pesos, napabuntong hininga yung kaibigan natin mga kaibon. Kasi 300,000 pesos po yun sa halaga ng isang ibon. Pero yung ibon na to, nagsabay kasi kami ng DNA at napakadaya kasi yung pina-DNA kong 10 hen lahat, at sa kanya yung ibon niya, actually dalawa yun mga kaibon, magkapatid, yellow face Opaino o Lutino Opa yellow face at Dicino Opa yellow face. Nagkak ang dalawang yun mga kaibon, kaya grabe, napakadaya. Kinuha lahat ng sa atin puro hen, sa kanya puro kak, kaya sobra tayo sa hen. Kaya nag-out tayo ng mga krimino natin sa Lutino kasi puro hen ang na-DNA sa atin. Grabe, first time nangyari sa atin yun mga kaibon. 10 ang pinadna natin hen lahat. Nakakatuwa lang mga kaibon. Pero balik tayo mga kaibon sa topic natin mga kaibon. Nung nag-offer yung foreigner na bibilhin niya yung ibon ng 300,000 pesos, yun na nga po, napabuntong hininga yung kaibigan natin at napaisip mga kaibon. Kung kayo mga kaibon, tatanungin ko ulit, bibenta nyo ba o hindi? Comment nyo po yung mga sagot nyo down below sa comment kung ibibenta nyo yung ibon nyo ng 300,000. DNA kak na po yun mga kaibon. Kak na DNA kak na po yun mga kaibon. Kaya grabe, mapaisip ka talaga mga kaibon. At ito na ang naging sagot na kaibigan natin mga kaibon. Pero bago natin sagutin kung ano yung naging desisyon, actually yung YF yellow face Opa Dan na nabanggit natin kanina, nabili yun sa halagang 650,000 mga kaibon. Kaya grabe kung una kang nakapagpabuga ng mga ganong klaseng ibon, sa lumo lahat mga kaibon. Okay, ngayon yun na, nag-offer na ng 300,000 pesos yung foreigner, at ang sagot ng kaibigan natin is in ba o out? Okay, ito na mga kaibon. Ang sagot niya is in. Ibig sabihin, ikikip niya yung ibon niya. Grabeng kaibigan natin na to mga kaibon. Ikikip niya yung ibon niya, ibibreed niya. Hindi siya na-tempt sa 300,000 pesos mga kaibon. Hindi niya binenta yung ibon niya sa halagang 300,000 mga kaibon. Napakalaking halaga, pero mas pinili niya yung ibon niya, mas mahal niya yung ibon niya. Pero sabi niya, yung yung kakwentuhan lang namin or lokohan lang is i-out niya pag nag-offer 700,000 pesos. 700,000 baka i-out niya, pero 300,000 hindi niya i-out yung ibon niya. Grabe mga kaibon, no? Sa ibon nga dito mga kaibon, minsan magugulat po tayo. Kung newbie ka, magugulat po siguro kayo na
may ganung halaga pala yung ibon. Meron po mga kaibon. Minsan nga sobra pa doon. Kaya yung mga project natin na to mga kaibon, kasi actually may binitawan tayong dalawang parisan nun. Dalawang parisan na magpuproduce ng YF o paino. Kaya pinag-iisipan na natin talaga na yung mga natira natin. Kasi marami tayong materialis mga kaibon eh. 13 po ang napabuga natin na materialis nun. May 3 inakay pa doon na nakaabang, kaya medyo maliliit pa. Pero yung mga napabuga natin, ano na mga kaibon, by ang iba dun July, masasalang na August, pero pinakamagandang salang nun September para breeding season na talaga. Kaya sayang, sana mga kaibon, this year makapagpabuga na tayo ng mga quality at YF o paino na din, YF o paino na din mga kaibon, para kahit papaano mga kaibon, yung mga ibon natin dyan na sobra sa flights, pwede na natin ipang bahagi sa inyo mga kaibon para makasimula rin kayo ng pag-ibon nyo mga kaibon. Okay? Okay mga kaibon, sana po naging interesting at nagustuhan nyo yung topic na to. Gaya ng sinabi ko kanina mga kaibon, comment down below mga kaibon kung sa inyo nag-offer ng ganun kalaking halaga, 300,000 pesos. I-keep nyo ba o i-out nyo yung ibon? Okay mga kaibon? At by the way mga kaibon, simula na pala kaming magpa-register sa SEC, PPSM. Abangan nyo na lang po yung mga update nun, PPSM Birds Incorporated. Abangan nyo na lang po yung mga update nun mga kaibon in the future. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa munting video natin mga kaibon. God bless po sa pamilya nyo. God bless po sa minamahal nyo sa buhay. Ibon at iba pa po mga kaibon. Bye mga kaibon.